Please welcome the founder and head pastor of God's Light Christian Ministries, Pastor Rolly Moronya. Welcome, GLCM Tansa and GLCM General Trias. Maraming salamat sa Panginoon na andito tayong lahat at ang Diyos ay mabuti, tapat at dakila sa ating lahat. Amen po mga kapatid. So ngayong umaga sa ating Vision Sunday ay papurihan natin ang ating Panginoon at yung tunay na layunin niya ay masunod sa ating mga buhay. At siya ay mapagpapala kung ang mga anak niya ay lubusang sumusunod sa kanyang kagustuhan. Amen po ba? So bago ko po simulan ang ating mensahe, naalala ko po nung dumating ako dito sa Cavite, hindi ko inisip na muli akong magpapastor. Kasi nag-backslide na po ako bilang pastor. Pero hindi ako nag-backslide bilang Kristiyano. Pero dumating ang panahon, nilagay ni Lord sa puso ko ang pangitain na itatag ang GLCM family at mula rito, lahat ng aanib sa iglesyang ito, yun ang nasa aking puso, yun ang aking pangitain nilagay ng Diyos, ay bibigyan din ng pagkakataon na tawagin ng Diyos at maglingkod sa Kanya sapagkat lahat nga po tayo ay we are called by God. Kaya dahil dito mga kapatid, ay nais kong umpisahan at ang ating mensahe sa ating topic na called by God sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang sabi po dito, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Diyos na dakila, maraming salamat po sa aming pagkasama-sama. Salamat po sa iyong kabutihan, kadakilaan at katapatan sa amin. Tulungan mo po kami na sa aming pagkarinig ng mensaheng ito ay makasunod kami sa iyong banal na kalooban. Nang sa aming puso ay kami ay tawaging mga alagad mo at kami, Panginoon Diyos, ay makasunod sa iyong banal na kalooban. Pag-isahin mo po kami ng isang espiritu at pananampalataya at patuloy kaming magtiwala sa iyo. At alalahanin mo rin ang aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kasama. Ikaw po, Lord, palagi ang aming sinasamba, dinadakila at binibigyan ng parangal. Sa ngalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen at Amen. Minsan pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa matagal na karanasan sa pagtuturo ng isang seminary professor, meron siyang isang bagay na napansin. Na ang nakararami sa mga pumasok at nag-aaral sa seminary ay may pananaw na ang pagiging pastor or full-time minister ay isang vocation. Bihira ang nagpapahiwatig na ito ay isang divine calling. Isang kabataan ang lumapit sa kanyang pastor at sinabing tinawag siya ng Panginoon sa full-time ministry. Kinausap siya ng pastor at ganito ang kanyang sinabi, anak, umuwi ka muna at pag-isipan itong sasabihin ko sa iyo. May ibang bagay ba sa iyong puso na gustong-gusto mong gawin sa buhay mo maliban sa pagiging full-time minister? Isang bagay na kung saan ay makakasumpong ka ng sense of joy, contentment, and fulfillment. At kapag kinapa mo ang kalooban mo at sinabi nitong meron, then humayo ka at doon mo gugulin ang buhay mo. Sapagkat nangangahulugan ito na hindi para sa iyo ang full-time ministry. Isang seryosong bagay ang pagtawag ng Diyos. At sa mensaheng ito, nais kong iliwanagin ang tungkol sa pagkatawag na ito. At dalangin ko na sa huli, matapos natin itong maunawaan, ay tumugon tayong lahat ng tama. Hindi ko po sinasabing magpapastor tayong lahat, kundi yung pagkatawag ng Diyos sa atin ay magkaroon ng tamang response sa ating Panginoon. Kaya, 3 things that we must understand about God's call. Number 1, He chose me to embrace my new identity. Sa verse 9, sabi,
But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. As members of the GLCM family, we must understand that we have a calling based on our identity in Christ. As we begin this year 2024, let us all be enthusiastic, maging masigasig, full of energy, at tayo ay maging masigla. May dahilan tayo upang maging full of excitement sapagkat ang ganitong cheerful disposition ay direct result ng ating pag-ibig kay Jesus. Lahat ng nagmamahal kay Jesus nga, sumigaw ng Amen. Amen. Kaya sa pamagitan niya, ni-restore ng Diyos ang ating identity. Ang identity na ito, mga kapatid, ay ang mismong nasa isipan ng Diyos nang unang likain niya ang tao. Kawangis niya, nakatalaga upang makasama niya, pinagkalooban niya ng kapangyarihan to dominate, to rule, and to reproduce their kind and fill the earth. Nasira ang identity na ito, bunga ng pagkakasala ng tao. Subalit, dahil napakasagana ng pag-ibig ng Diyos, bagaman mahabang panahon na sinulungat ang tao, magandang plano niya para sa mundo, nanaig pa rin ang kanyang pag-ibig. Sinagip niya tayo mula sa tuluyang pagkapahamak, tinubos niya tayo mula sa kasalanan sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ang sumulat ng liham na ito, mga kapatid, ay alam natin sa second chapter ng Peter, obviously, ay itong si Apostol Pedro. Siya ay nakaranas first hand ng kahabagan at kapangyarihan ng Diyos. Nakilala at pinaglingkuran niya si Jesus at isa siya sa kasama-sama ni Jesus sa kanyang earthly ministry. Subalit, nang maka-experience ng pressure at persecution, dininay niya si Jesus. 3 beses niyang itinatwa si Lord. Subalit sa kabila nito, tinanggap pa rin siya ni Jesus. Pinatawad siya at nirestore ang kanyang pagkatao. At ginawa pa niya siya na isa sa pinaka-influential na leader ng early church. At kumpara dati na naduwag siya, ngayon ay kakaibang katapangan ang ipinakita niya alang-alang sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung meron dito na nakaraang taon o kahit nitong kasi simula pa lamang ng taong ito ay nag-fail ka sanhi ng pressure and fear, lumapit ka lang kay Lord. Tatanggapin ka niya, papatawarin ka niya at babaguhin. Higit sa lahat, i-restore niya ang iyong identity ayon sa layunin niya nang ikaw ay kanyang likain. Huwag mong hayaang ang nakaraan mo, lalo na ang nakaraang pagkakamali mo, ang magdikta ng iyong hinaharap. Si Apostol Pedro ay isang eksaktong modelo kung saan ay makaka-relate ang marami sa kanya. Yes, naging mahina siya, ngunit nang maintindihan niya na siya ay pinili ng Diyos sa kabila ng kanyang kahinaan at pagkakamali, nagbago ang tingin niya sa kanyang sarili. He realized that the life he had in Christ is a brand new life. Ulitin nga po natin, brand new life. So lahat ng tumanggap sa Panginoon ay meron tayong brand new life. Amen. So ang liham na ito ni Pedro ay address sa mga mananampalataya sa kanyang panahon na predominantly non-Jewish o Gentile. Naka-scatter sila throughout Asia Minor. Sa panahong iyon, dumaranas sila ng pressures. Anong pressure? Social and cultural. Hindi ganoong kadali yon. Higit pa rito, sila ay subject sa persecution ng mga non-believers. Tinuligsa sila dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa kanilang desisyon to be identified with Christ at sa kanilang paninindigan sa salita ng Diyos, nakakaranas sila ng iba't ibang uri ng hardships. Nakaranasan nilang i-pressure gaya ni Pedro kung saan ay matutukso silang i-deny rin si Lord para lamang maiwasan ang mga consequences. Ang mga mananampalataya ay itinuring na outcast noong panahong yon. Ibig sabihin na di-discriminate sila ng mga unbelievers at lalo na ng Roman
government. Ang layunin ng sulat na ito, mga kapatid, ay upang i-encourage sila na ipamuhay ang kanilang pananampalataya, anuman ang maging response dito ng mga tao sa kanilang paligid. Hindi naman halos naiba ang mga tao sa ating panahon, mga kapatid. Katunayan, mas lalala pa nga ang kasalanan ngayong mas nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Magiging mas mapanghas ang mga tao na salangsangin ang kalooban ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Pwede po kayong lahat ang bumasa ng malakas ang talatang ito na nasa screen. Ready? Go! Sila'y magiging mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita pangyarihan ito sa kanilang pamumuhay. We are now living in the last days, and it is important to understand how to live our faith in Christ. Sa paanong paraan, mga kapatid? By remembering our identity in Christ. By remembering our identity in Christ. Gayon din ang ating purpose and mission and His disciples. Huwag nating i-hinder o i-underestimate ang ating identity. Sa halip, ay ituring nating magandang opportunity ito na mas paliwanagin ang ating ilaw sa gitna ng madilim na kapaligiran. Kasi tayo mga Kristiyano, ang tinatawag na asin at ilaw ng sanlibutan. It is mandatory for us as a church to embrace our identity bilang mga anak ng Diyos. Espesyal na pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Dati, mga kapatid, mga kaaway tayo ng Diyos. Ngunit ngayon, tayo ay mga kaibigan ng Diyos. Dati, nasa ilalim tayo ng poot ng Diyos. Ngunit ngayon, kinahabagan tayo ng Diyos. May dahilan ang lahat na ito. May dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos at hinango sa ating makasalanang kalagayan. May dahilan kung bakit tinipon tayo ng Diyos bilang isang church at inilagay sa mga lugar kung saan tayo naroroon. Ito ay sapagkat may pagkatawag ang Diyos sa atin. Kaya sabi mo sa iyong katabi, tinawag ka rin ni Lord. Hindi aksidente, mga magulang, mga kapatid, na ikaw ay nasa GLCM family. Ikaw ay nasa GLCM Church. Hindi ka lang tinawag upang maging kabilang sa GLCM, kundi upang maging bahagi ng mission ng GLCM. Alam niyo po ba yon, mga kapatid? Pinagkalooban ka ni Lord ng mga specific na kakayanan, talento, at mga kaloob. At ang mga iyan ay palatandaan lamang na ikaw ay tinawag nga ng ating Panginoon. Hindi ka bibigyan ni Lord ng armas kung wala itong paggagamitan. Kaya, huwag mo nang pag-aalinlangan ng iyong identity. Huwag ka nang dumagdag sa mga taong may identity confusion. Hindi alam kung sino sila, ano sila, at kung bakit sila nabubuhay. Marami mga tao na ganyan. Sanhin ito, wala nga silang direksyon, wala silang kasiyahan, walang kakontentuhan, at ang lahat ng kanilang langdas ay patungo sa kapahamakan. Unless we have a clear understanding of who we are in Christ and the call from Christ, we will never discover our God-given potential gifts and authority. Unless we have a strong sense of our identity and calling, we can never respond effectively and victoriously to the trials and pressures of life. We must have a strong sense of identity and
purpose. Kaya, God chose me to embrace my new identity. Pangalawa, He anointed me for a divine purpose. Sabi, that you may declare the praises of Him. As members of the GLCM family, mga kapatid, we must understand that we have a calling to make Jesus known as Savior and Lord. You were selected to be part of God's family before the foundation of the world. Alam niyo po ba, pinili na tayo ng Diyos bago palikhain ng sanlibutan ito. You were made on purpose for a purpose. Merong layunin ng Diyos sa ating lahat. You were chosen, pinili po tayo. You were called, tinawag tayo. At ikaw ay hinirang ng Panginoon. So, Ephesians chapter 4, verse 11, verse 12, ang sabi, at binigyan niya ng ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba ay mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. Hindi masyadong naunawa ng iba kung gaano kahalaga ang role ng church pagdating sa layunin ng Diyos sa sanlibutan. Para sa iba, ang church ay para lamang sa pagsisimba kung linggo. Kaya, ang goal nila ay makapagsimba lamang. So, hindi sila lumalago. Yung ang biro ng ibang pastor ay sila ay tiga-samba buwi. Simba, uwi. Yung iba naman nasabi, tiga-sambales, samba, alis. Pero salamat kay Lord. Wala dito niya ang ganyan sa atin, di po ba? Sa GLCM family, at saka sa GLCM Tansa. Amen, palapan natin si Lord. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, church is not only about attendance. It is about membership. It is about discipleship. It is about involvement. It is about engagement, commitment, service, and calling. Itinatag ng Lord and Church para maging manufacturer of disciples. Tandaan po ninyo yun. Kaya naglagay ang Diyos ng mga winners, mga makers, planters, and senders. Ang church ay producer ng mga tinawag ng Panginoon upang maging epektibong manggagawa sila sa ubasan ng ating Panginoon. Ang bawat member ng ating kongregasyon ay tinawag ng Diyos upang maglingkod. At ang ating discipleship journey na dinadaanan ng bawat isa ay paghahanda sa atin para sa gayong layunin, ang ipahayag ang mabuting balita para sa kaligtasan ng mga hindi pa sumasampalataya. And this is the highest calling because the source of this calling is the God who chose us from darkness and brought us into His wonderful light. And this is the greatest accomplishment dahil ang value ng bunga ng ating paglilingkod ay eternal. Alam niyo po ba yon, mga kapatid? Kaya dapat masigasig tayo na maligtas din, ma-share ang gospel sa ating pamilya at kung saan tayo naroon. Ang isang kaluluwang mawin mo sa Panginoon ay mabubuhay pagpawalang hanggan. Naintindihan niyo po ba yon, mga kapatid? Hindi po biro yon. And all members are called to engage in God's business on this earth. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka lang para sa magsimba, ikaw ay para sa paglilingkod. Bakang mahina, hindi ka lang para sumimba, kundi para maglingkod. Dilakasin nyo sa iyong katabi. We are ambassadors of Christ. Ambassador of Christ, sabi sa katabi, ambassador of Christ ka, baka hindi mo alam. So we are therefore Christ's ambassador. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 20, as though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Ang tungkulin natin bilang ambassador ng Panginoon ay upang i-represent siya. Meaning, gawin ang mga ginawa niya noong narito siya sa lupa. Ipangaral ang mabuting balita upang hikayatin sa pananampalataya ang ibang tao. Gawin silang kabilang sa pamilya ng Diyos upang tumugon
at upang hubugin sa paglabo, pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa paglilingkod. Tungkulin natin bilang tinawag na ipahayag ang ginawa ng Diyos at ipahayag ang kagandahang loob ng Diyos na ating tinanggap. Minsan tayong naging kagaya nila na nasa kadiliman at ngayong hinango tayo ng Diyos mula rito, tayo naman ang kanyang gagamitin para sa kanila. The Lord calls us to share the gospel with others and point them to the truth. So as the world grows darker, the church is to shine brighter. And we do this by declaring the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him who called you as out of darkness into His marvelous light. God chose me to embrace my new identity. Ang pangalawa, the Lord anointed me for a divine purpose. At ang pangatlo, mga kapatid, He gave me a clear direction. Sabi, He called you out of darkness into His wonderful light. As members of the GLCM family, we must believe and claim that the year 2024 is our year to live a life of Christian identity, life of purpose, and a clear goal in mind. The call to faith is not about perfection. It's about direction. Habang narito tayo sa lupa, mga magulang at mga kapatid, hindi natin kayang ma-achieve ang godly standard of perfection. Sinubukan ko na yan, pero palagi po akong failure. Kapag ipinilit natin ito, mapuprostrate lang tayo, madi-discourage at mabibigo. Halimbawa, nang tawagin ng Diyos si Abraham, hindi niya na-meet ang standard of perfection ng Diyos. Ngunit siya ay kinilala bilang the father of faith. Ito ay dahil nang dumating ang Diyos sa kanyang buhay, binigyan siya nito ng direksyon. Tinawag siya mula sa kinalalagyan at pinapunta ng Diyos sa lugar na nais niyang pagdalhan. At itong si Abraham nga ay sumunod. Iniwan niya ang kanyang tahanan, yung kanyang comfort zone. At bago sa tinawag ng Diyos, nasa lugar siya na walang maliwanag na direksyon. Ang lugar na kanyang kinaroroonan ay maayos naman, sagana siya sa buhay, ngunit siya ay nasa lugar ng mga Diyos-Diyosan, materialism, and ungodliness. Subalit, nang tawagin siya ng Diyos, iniwan niya ang lahat ng ito. Iniwan niya ang kanyang dating buhay, kabilang dito ang kanyang Diyos-Diyosan na pinaglilingkuran at ang uri ng pamumuhay na kaakibat nito. Iniwan niya ang lahat ng nakasanayan niya at nagsimula ng bago. Nag-umpisa ito nang makilala niya ang tunay na Diyos at binigyan siya nito ng bagong goal sa buhay na may kaakibat na pangako. Dakilang pangako kung siya ay magpapatuloy sa pagtahak sa bago niyang direksyon. At sa kanyang direksyon ay hindi na by sight, kundi ito ay by faith. Kaya nga siya tinawag na ama ng pananampalataya. Hindi na ang mga bagay na nakita ang nais niyang makamit, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Mga kapatid, kung magre-reflect po tayo sa ating buhay at babalikan natin o babalikan mo ang dati mong kalalagayan, yung dati mong kalagayan, nung hindi mo pa narinig ang tawag ng Panginoon. Nakakapa mo pa ba kung ano ang naramdaman mo sa iyong kalooban noon? Lahat ng nagsasabing ikaw ay follower, ikaw ay Christian, hindi ba deep within ay alam mo na sabog ka noon? Walang malinaw na layunin, walang malinaw na direksyon. Kasama ako doon. Dati sabog yung aking buhay. Ang gusto ko lang puro sarili ko ang masunod. Ang gusto ko lang puro sarili ko ang iniintindi ko. At gusto ko lang puro mga temporal na bagay. At alam din natin, ang mga mata mo ay nakatanaw lamang sa mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito. May pakiramdam kang walang katigyakan. In simple terms, malungkot ka. Wala kang direksyon ang ating buhay noon. Ngunit, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ibang-iba ka na. Kitang-kita sa itsura mo ang mga pagbabagong ginawa sa iyo ng Diyos. Hindi po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung itsura niya, mga kapatid. May pagbabago. Amen po ba?
Kitang-kita sa mga mata mo at sa mga ngiti mo na ikaw ay isang taong may maliwanag na direksyon. Amen. Di po ba? At ang patunay nito, naging maayos ang lahat sa buhay mo. Naayos ang mga relasyon mo. Amen po ba? Faithful ka na sa asawa mo. O, isa lang ang pumalakpak ka. Sumaya ang mga tao sa bahay ninyo dahil natutuhanan mo na ang pagpapatawad at pagpapakumbaba. Ayan. Amen. Natuto ka nang magmahal ng tama. Amen. Pangalawa, ano pa? Patungo sa pag-unlad ang buhay mo. Hindi ka na tamad. Hardworking ka na. Marunong ka na magpahalaga sa pera. Hindi ka naggastos ng gastos ng walang patumangga. Hindi ka na naghahangad ng mga cellphone na nababaluktot. Satisfied ka na sa isang cellphone. Amen. Marunong ka nang mag-ipon. Hindi ka na utang ng utang. Amen. Ano pa? Maliwanag sa iyo ang set of priority. Inuuna mo na ang Diyos sa lahat ng bagay. Natutunan mo na how to mind your own business. Hindi ka na nagsasayang ng oras sa panghihimasok sa buhay ng may buhay. Namumuhay ka na ng tahimik. Ano pa? At sa bawat ginagawa mo, iisa lang ang hangarin mo. Kumakain ka man o umiinom at sa kahit anong sasabihin, iisipin o gagawin mo, lahat ito ay para mabigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Amen. Kaya kung may katabi kang binata o dalaga, maaari bang sabihin mo sa kanya, dahil malinaw ang direksyon ng buhay mo, mapalad ang mapapangasawa mo. At kung may asawa, yang katabi mo, sabihin mo sa kanya, dahil malinaw ang direksyon ng buhay mo, mapalad ang asawa mo. At kung teenager naman ang katabi mo, sabihin mo sa kanya, dahil malinaw ang direksyon mo, kayang-kaya mong mag-concentrate sa pag-aaral. Wala mo ng jowa. Ito, panghuli. At kung balo ang katabi mo, ito ang sasabihin mo sa kanya, ikaw, gusto mo pa bang lumabo ang direksyon mo? Sigurado akong gayon na lang ang pagpasalamat mo na ikaw ay tumugon ng may pananampalataya sa Panginoon nang tawagin kanya sa kaligtasan, paglago, at paglilingkod. Kaya ito ang hamon ko sa inyo, mga kapatid. With all enthusiasm, continue in the journey directed towards the place God wants you to be. Because it's the only key in finding true happiness. The call to faith is about direction. Kung sakaling meron dito na hindi ka nakalulugod sa Diyos, ang direksyon na tinatahak mo, by faith, iwanan mo na yan ngayon. Ipagkatiwala mo ang bukas mo sa Diyos. Kasama dito ang iyong mga personal na hangarin at pangarap. And the Lord will start leading you in a new direction. Sa isang paglalakbay na malayo sa kasalanan at patungo sa mga bagay na may kabuluhan para sa kanyang kapurihan. Maaring hindi magiging perfect agad ang lahat, mga kapatid. Maaring hindi madali ang pacing ng pagbabago sa iyong buhay. Ngunit, isang bagay ang tiyak. This new direction will help you grow in every aspect of your everyday life. Because the goal of His journey is Christ-likeness and God's heavenly rewards. Paano ba dapat mag-isip ang isang taong may clear goal in mind? Pakinggan po ninyo ito. Philippians chapter 3 verses 12 to 14. Pwede po ba basahin ninyo ng malakas, ng sabay-sabay? Ready, go? Hindi sa...
patungo sa hangganan upang makamtan ang kantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo ang buhay na nasa langit. Pwede po bang tumayo tayong lahat, mga kapatid? Please repeat after me. God chose me to embrace my new identity. To embrace my new identity. He anointed me He anointed me for a divine purpose. for a divine purpose. He gave me He gave me a clear direction. a clear direction. Sa ating pagsasama-sama sa unang buwan ng taong ito, magkaroon tayo ng renewal ng ating devotion at commitment bilang GLCM family at bilang individuals. Alalahanin natin kung paanong tinawag tayo ng Diyos, pinili sa panahong hindi tayo karapat-dapat. Binilang niya tayo sa kanyang pamilya. Pinagtiyagaan niya tayong hubugin sa pagsunod, paglago, at pagbabago ng buhay. Binigyan niya tayo ng pribileyo na sambahin siya at paglingkuran. Pinagkalooban tayo ng mga talents, skills, and knowledge. Pinagpala niya tayo at pinagkaloob ang higit pa sa ating mga kailangan. At ngayon, tinawag niya tayo sa paglilingkod. Pinagkatiwala niya sa atin ang kaluluwa ng mga taong hindi pa tumatanggap ng kaligtasan. Ginawa niya tayong ilaw ng sanglibutan upang liwanagan ang mga nasa kadiliman. Let us renew our commitment to live up to our new identity in Christ. Let us show by our character the inner reality of who we are in Him. And as a church, mga kapatid, let us respond to His call to be a winner, a maker, a sender, and a planter. In the service of the King of Kings and the Lord of Lords, for the greater glory of God, for God's light to spread as wider as we could conquer. Habang tayo ay nasa diwa ng panalangin at nakatayong lahat, allow His will to be done in the GLCM Church, in every family, in every member, and all those whom God will call for salvation this year, 2024. Let us all pray. Lord, marami po nga salamat sa iyong pagtawag sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan at kagandahang loob. Salamat po sa paghubog mo po sa amin upang kami ay maging tunay na tagasunod mo. Salamat po sa iyong layunin, sa iyong purpose, sa iyong nais ipagawa sa amin. Panginoon Diyos, tulungan mo po kaming lahat. Ikaw ang aming Panginoon, ang hari ng mga hari. Kailanman na hindi mo po kami binibigo, sapagkat mahal mo po kami at nagmamalasakit ka sa amin. Buklurin mo po kami, Panginoon, ng isang pananampalataya at ang iyong pag-ibig at ang iyong pagkupkop at pagkalinga ay patuloy naming maranasan sa iyo habang sinusunod namin ang iyong kalooban. I-bless mo po ang GLCM family, ang tansa, ang gentry at ang bawat mga pastor, mga lingkod at ang bawat membro at kapamilya ng GLCM family ay ikaw po, Lord, ang kanilang sambahin, panampalatayanan at pagtiwalaan habang kami, Panginoon, ay iyong pinagpapala. Salamat po, Ma. In Jesus' name we pray. Tayo magsabi ng malakas na Amen at Amen. Palakpan natin ang ating Panginoon.